Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, kapapasok lang, grabe to. Nasyak ang lahat. Abante Fernandez kumpirmado na. Pimentel kumanta na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay Banat News Files. Yan mga kababayan, nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At ito nga mga karibin natin, nasa thumbnail po natin, kumpirmado na. Huli si Abante, tumiklop sa pinakita ni Pimentel. Ebidensya, nilabas na, kurap talaga. Naku yan mga kababayan. At ito nga dahil po riyan, isi-share po natin ito, no? Bigyan po natin ng komento itong kay bagong panayam kay President Bongbong Marcos Jr. Okay? About po ito dito sa flood control. I think mga kababayan, mamaya pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon. At ito pa. Dahil nga po riyan sa interview yan, ito si President ito, no? Dating former presidential spokesperson, presidential spokesperson pala na si Attorney Sal Panelo, no? Aba, bineltahan agad yung ano ni PBBM, yung pahayag. Nako, talagang ang ganda po ngayon ng politika. Pagbanat ng isa, banat agad yung kabila. Mamaya pakinggan din po natin, right? At ito mga kababayan, ipapakita din po natin yung comparison between PBBM and former PRRD temporary shelter, no? Kasi kung makalit po ngayon sa social media, ito pong pang-aayuda ni PBBM ng ilang pirasong yero at plywood yata ito, no? At ilang pirasong kahoy. So, ayan, hindi po may kumpara ng ating mga kababayan ang pagkakaiba ng temporary shelter, no, ni PBBM at ni former President Duterte. Aba mamaya mga kababayan, titingnan natin kung kanino ba talaga, sino ba talaga ang may malasakit sa taong bayan. Ito, simulan na po natin dito po kay PBBM. Ito pong kanyang ito, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon. Ano daw BBM? Nako, nagumuho ang lupa. Ngayon lang nangyari yan. Hindi pa nangyari sa buong buhay nila, sa buong kasaysayan ng mga lugar na yon na gumuho ang lupa dahil napakalaki ng tubig. Tapos yung mga nabaha, ganun din. Bumabaha siguro dati, pero hindi ganito kalaki. Yung mga lugar na gumuho ang lupa. So yan mga kababayan, hindi sigurado si PBBM kung bumabaha ba dati or hindi, no? O yan mga kababayan. Siguro kailangang i-fact check ito mga kababayan, no? Itong mga sinasabing lugar, hindi naman pinangalanan kung anong lugar yon, no? Kung binabaha ba talaga sila at nagkakaroon ng landslide, no? Para hindi po tayo nabibitin sa no, ng mga impormasyon galing pa mismo sa ating presidente. Papakinggan ulit natin, Ngayon lang nangyari yan. So, ngayon lang po nangyari ito, sa kasaysayan po na, di ba, sabi niya hindi pa nangyari sa buong buhay nila, sa buong kasaysayan ng mga lugar na yon na gumuho ang lupa dahil napakalaki ng tubig. Tapos yung mga nabaha, ganun din. Bumabaha siguro dati, pero hindi ganito kalaki. Yung mga So bumabaha dati pero di ganito kalaki. Ay hindi talaga sigurado mga kababayan, no? Sana ma-fact check po ito ng mga mainstream media, lalo na nitong Rappler at saka yung Vera Files, no? Kung ano ba itong sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. Na first time in the history doon sa mga lugar na yan na magka-landslide, no? First time in the history na ganun kalaki ang baha sa kanila, no? Anong masasabing niyo dyan mga kababayan? First time in the history of the Philippines ba na nagkaroon ng baha? First time in the history of the Philippines ba na nagkaroon ng landslide? Ano ba ito? Ano bang gusto ni President Bongbong Marcos Jr.? Lahat first time
in the history of the Philippines. Nako naman talaga. Oh. Well, anyway, nasabi niya nga po, overwhelm, no? Na-overwhelm yung flood control. Meron na naman daw flood control, kaya lang na-overwhelm. Ito pong sagot ni Atty. Salpanelo, mga kababayan. Atty. Salpanelo, okay, former presidential spokesperson. Ang katotohanan dyan sa flood control, no? Hindi na-overwhelm. Kung hindi talaga na trabaho yan. I think mas malapit po yung sagot ni Atty. Salpanelo dito po sa sa hindi na trabaho, no? Kaysa po doon sa sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. na overwhelm lang yung mga flood control, no? So, ito pang sabi. At saka isa pa, yung pondo dyan, hindi nila malaman kung saan napunta, kaya hindi nagkaroon ng fulfillment yung mga proyekto. Nako. So, meaning mga kababayan, yun po yung mga sinasabi nila sa hearing, no? Kung napanood nyo yung tagpi-tagpi, patsi-patsi na mga kanal, mga kababayan. So, yan, for documentation and para ma-release, siyempre, di ba? Bago yan simulan, siyempre, documentation para ma-release yung kabuuan ng budget. Di ba, mga kababayan? So, tama po siguro itong si Atty. Panelo. Hindi na nila alam kung nasaan na ang pondong yan. Hindi po na-overwhelm kung talagang hindi po ito trinabaho or natrabaho. Yan po sigurang totoo, Mr. President. Kaya dapat po talagang imbestigahan. Kasi lahat naman po ay nakikita, no? Lalo na, magagaling po itong mag-imbestiga dyan sa Senado at Kongreso. Yung mga hindi nga nakikita nila Ito pa kaya, di ba? Na nanggaling sa kanila mismo yung pondo, di ba? Makikita at makikita nila yan once na imbestigahan po nila ito. Ang problema lang, mga kababayan, kung iimbestigahan ba nila ito? Yun lang ang problema. Di ba? Well, anyway, bahala po sila dyan. Basta alam ng taong bayan, malaki po ang pondo dyan, no? 1.4 billion a day ang pondo dyan. Yan po ang alam ng taong bayan. Kung saan napunta yan, ay hindi na po alam. Ito mga kabayan. Ito po yung kay President BBM temporary shelter. At ito naman po yung kay former President Duterte temporary shelter, no? Yung sa Barangay Sorsogon, Sagunsunan pala. Barangay Sagunsungan, Marawi City, Lanao del Norte. Yan mga kababayan, sa Marawi pala ito. So ito, unahin po muna natin itong kaya President BBM. Yan, no? Mabuti at kuminhawa tayo, malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. So yung temporary shelter po dito kay PBBM yan, nakikita nyo po ilang pirasong yero, GI sheet, no? At plywood at ilang pirasong kahoy. Ito siguro, pako siguro ito mga kababayan, no? So, shelter in the ibig sabihin po ng shelter dito mga kababayan ay yung mga materialis po ng shelters, no? Hindi pa po tinatayo. Materialis lang yan at hindi pa natin alam kung kakasya ba yan, no? Kakasya ba yan sa isang bahay? Wala pang haligi yata. Nako, hahanap pa sila ng mga haligi, mga kababayan, at syempre, iba pang materials. Tapos magbabayad pa po sila ng paggawa niyan. Kung hindi sila marunong gumawa ng bahay, magbabayad pa po sila ng maggagawa ng bahay, yung panday, di ba? Yung karpentero. Tapos picture para may documentation, di ba?
O yan, kasi ang hilig na, mahilig sila sa for documentation, mga kababayan. Siyempre, pag wala ka na sa posisyon, you can reminisce, no? You can remember, no? Kung ano yung pinaggagawa mo nung presidente ka pa. Nako po. Mula sa kahit anong larangan, ang tagumpay ay So yan mga kababayan, ang nakikita ko lang natapos na dito sa temporary shelter, no, ni PBBM ay yung mga tarpaulin. Ano kaya ang ibig sabihin nito, no? Ng mga tarpaulin na ito, mga kababayan. Yan lang po ang nakikita kong tapos na eh. Ha? alay o ihandog natin sa bayan. Paulit na So tinatanong siguro kung nasira ba yung bahay ninyo, sabi linlipad eh. No, linipad po yung bahay namin, Mr. President. Kaya pala siya naging ang tawag diyan, beneficiary ng ayudang ito na to. Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folk and Families Affected by Christina in Talisay. Yan mga kababayan. napatunayan ng Pilipino, husay at takas, kagandahan at talento. Makipagpaligsahan kahit anong oras, bagong Pilipino. So yan, nakikipagplastika. Chika-chika muna. O mamaya, ano naman sa kabila, mag-uusap ulit mga kababayan. Bago-bago, natin ay gawing maaliwalas. Lawig magandang bukas, subungan ng bagong Pilipinas. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong. Ikaw ang mag-aahon. So ito naman po mga kababayan ang temporary shelter ni President Duterte. Ito ang temporary shelter, nakatayo na mga kababayan, no? Sa piling mo, di ko mawawala. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte. Tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pag-asenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte, para sa tunay na pagbabago. Kaya nagpapasalamat ako na nilipat na kami dito. Meron na kaming sariling tirahan. Yun, salamat po kay Sir President Duterte. Duterte, para sa tunay Yan. na pagbabago. Yan ang mga kababayan, ha? Yan po ang temporary shelter ni dating Pangulong Duterte. Anong masasabi nyo? Anong pagkakaiba? Malaki ba ang pagkakaiba? Ni wala sa katiting yung binigay na temporary shelter. Sana yung sana yung ibinigay po ni PBBM, no. It's not hindi pa sana yung talagang temporary shelter, no. Talagang magpagawa din sana sila ng ganito. Sabihin na natin, tirahan niyo lang, ano lang muna kayo diyan, ha. Pero talagang nagpapagawa kami ng mga bahay para sa inyo. Ganun sana mga kababayan. Well, anyway, ano man po ang inyong reaction dyan, i-comment na lang po. At eto na, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Magandang araw mga kaibigan.
pag-usapan natin ang batuhan ng kritisismo between the Quadcom and the Senate Subcommittee, Blue Ribbon Committee, specifically between Congressman Abante and Senator Pimentel. Ang unang umatake, nag-criticize itong si Abante Fernandez. Rini-criticize nila si Senator Pimentel. Masyado daw malamya yung okay, one-sided yung pagkandak niya ng Senate. So ito na naman po mga kababayan, nakikialam na naman po ang Kongreso, no, sa Senado, di ba? Ang Senado ba maaaring, di ba sila naman kung anong ginagawa nila sa Kamara, hindi naman sila pinakikialaman ng Upper House. Ngayon, pag hindi nila gusto yung ginagawa ng Upper House, gusto nilang diktahan yung Upper House na ganito ang gawin mo. Huwag kang kakampi dyan, huwag kang papanig dyan. Dapat eto tayo. Ganun ba yon mga kababayan? Paano ba yun? Maging congressman na lang kayong lahat. Wala nang Senado. Diba? At least makakatipid po. Or, maging senador na lang kayong lahat. Wag nang kongreso. Makakatipid pa po ang taong bayan sa inyo. Nako po. Hearing, kaya naging bida tuloy si PRRD. Ayaw nila ng ganon. Kaya kung ano-ano na lang sinasabi nila against kay Senator Coco Pimentel. Inuulan siya ng kritisismo o batigos. Ito ngayon, in-interview ni Karen Davila. Again, pasalamat tayo kay Karen Davila dahil ang ganda yung interview niya kay Congressman Abante na sunog na sunog. Itong congressman na ito, you are wrong! Sabi ni Karen, walang maisagot itong si Congressman Abante. Yung inamin niya na kinausap nila si Colonel Grijaldo. Anyway, ito. Direct, prangkahan na tinanong ni Karen Davila anong masasabi niya tungkol sa kritisismo ni Abante. Nako, napakaganda ang sagot ni although usually mabait si Pimentel, binanatan niya ang Quadcom, lalo na yung palagi nilang mag-cite in contempt. Naging overflow na ang kulungan sa Congress, kaya pati sa mga city jails, nandun na yung mga kinokontempt. Okay, pakinggan natin ang interview. Abante, we often talk about inter-parliamentary courtesy. What do you make of Representative Abante criticizing you, how you conducted yourself? When, let's face it, you and other colleagues don't criticize the lower house on how they conduct their own hearings. Ako nga, actually, I have refrained from commenting on how Quadcom conducts its hearings. Pero siguro, I will just allow that as a constituent Abante. Siguro gano'n na lang. I will just accept this criticism because he is also my constituent. Di ba, national yung constituent? Ayun, na-demote. Hindi na Congressman Abante. Ordinary constituent na lang. Ang galing. Yan ang unang birada. Dinimot niya si Abante. Constituency namin eh. So, he is my constituent, our constituent. So, he has the right to criticize us. Pero ganito na lang kasi, yung Quadcom na yan, why don't they just subpoena the former president and require his appearance before them? Ang dami rin nila kasing chichi-boreche na invite. Yan, pangalawang birada. Mahina kayo. In a way, parang sinasabi ni Senator Pimentel na pahiya kayo, Kami, isang invitation lang kay former president, nandyan na siya kagad. Tapos, ang tagal pa niya, ayaw umalis. Ibig sabihin, ganahan siya sa Senado. Kayo, invite ng invite, hindi man nagpapakita ang presidente sa inyo. Kaya, mahina kayo. Bukod sa mahina sila mga kababayan, kasi ang ginagawa lang naman nila, kung hindi ipahiyain yung kanilang resource person, iko-contempt nila yung kanilang resource person. Yun lang, dalawa lang po yung gusto nilang gawin. Ipahiya. Kung hindi ipahiya,
i-contempt nila yung kanilang resource person. Mga ano kasi na parang nakakaugalian na sa kamera itong contempt na culture, no? Contempt culture dyan sa kamera. Sana bawas-bawasan nyo naman. Mapupuno po ang kulungan ng kamera ng Kongreso kapag puro kayo contempt. Once na hindi nyo magustuhan yung sagot, i-contempt nyo agad. Alam nyo naman po, pag sumagot po si dating Pangulong Duterte ay talagang hindi nyo po magugustuhan. No? Lalo ka na Abante kasi palaging may PI po ang ating former president. Kaya talagang hindi mo magugustuhan. At malamang sa malamang, ikaw po ay i-contempt mo itong si dating Pangulong Duterte. Kaya wag na lang kayong magkita, no? Iinit lang ang ulo mo. At saka ito pa mga kababayan, si Abante po, ano po siya ng comparison, no? Sabi niya, ano bang pinagkaiba nitong mga nagbebenta ng illegal na droga dito sa mga kapulisan na nanggugurgur daw ng mga nagbebenta ng mga illegal na droga? So, bakit hindi mo sagutin? Mambabatas ka di ba? Alam mo siguro yung pagkakaiba nila. Ako nga, hindi ako mambabatas, alam ko yung pagkakaiba. Yung mga pulis po, no? Sumusunod po sila sa batas. Batas po ang sinusunod nila. At nasa batas po, kapag nasa panganib ang kanilang buhay, no? Maaari nilang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ano ngayon ang pagkakaiba? Ito namang ipinagtatanggol mo ng mga addictus, no? Sila po ay bad elements of the society. Sila po ay hindi law-abiding citizen, no? Kaya nga illegal yung ginagawa nila, no? Tapos sila pa ang ipagtatanggol mo. Gaya nga po ng binasa ko last vlog, no? Na quotation, sabi po doon na in legislation of criminal law, no? Mas kailangang i-prioritize, yung kapakanan ng biktima or ng mga law-abiding citizens kesa po doon sa mga criminals. Ibig sabihin po mga kabayan, unahin yung ipagtanggol yung mga inosente, yung mga biktima, kesa sa pagtitanggol dito sa mga hinayutak na ito. Pero ano po ang nangyayari ngayon, mga kababayan? Ano po yung nangyayari, no? Sa kamera? Mas inuuna po nilang ipagtanggol itong mga addictus, kesa po doon sa mga naging biktima ng mga hinayutak na ito. So, ibig sabihin, mga kababayan, nawawala po sila sa yung essence, no, ng dapat i-priority muna yung biktima, no? Well, anyway, nasa kanila naman yun. Sila mga mambubutas, Wala tayong mga magagawa dyan. Sila po ang mga mambubutas ng ating bansa. Kaya kung ano man po ang gawin nilang batas na may mga butas, no? Ang taong bayan naman ay susunod lang, mga kabarubyo natin, di ba? Well, anyway, ano po ang iyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito ay comment lang po sa baba para at isa lang po natin mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.